negatibo po ang resulta ng turismo sa ating bansa. Ayon po sa Inquirer.net, Philippines tourism slowest to recover in Southeast Pacific region. Ano pong ibig sabihin nito, mga kababayan po natin? Ibig sabihin, kung ang recovery po ng tourism ang pag-uusapan, sa buong Southeast Pacific region, ang Pilipinas po ang pinakamabagal ang pagre-recover. Dahil tandaan po natin, bumagsak po ang negosyo o kalakaran ng tourism noong pandemya. At hanggang ngayon ay halos hindi pa rin tayo nakakabawi sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang isang dahilan na sinasabi po ng mga kritiko at ng kababayan po natin ay posibleng itong isyo sa West Philippine Sea at ang banta nga po na posibleng magkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at ng Pilipinas dahil ang sinasabi ay tayo umano ay mukhang ginagamit lamang ng Amerika sa kanilang sinasabing proxy war. Kaya tayong mga kababayan ay nananalangin at sana nakikiusap sa administrasyong ito na dapat resolbahin na agad ang isyong ito at lalong hindi lumala pa. Kaya sa totoo lang po mga kababayan po natin, bagsak din po tayo pagdating sa mga investors. Ilang mga investors ay nagbawi ng milyon-milyon na dolyar nung nakaraang buwan ng April. So sa May at June wala pa po tayong update pero yan po ang isa sa mga binalita na mahigit 300 million o mano ang i-withdraw ng mga investors. Ano ang dahilan? Ang tinitingnan po nating dahilan sa totoo lang mga kababayan po natin ay posibleng itong nangyayaring issue sa West Philippine Sea. Dahil kung ikaw ay isang investors, ah, pipiliin mo ba na magnegosyo or mag-invest sa isang bansa na alam mo na posibleng magkaroon ng isang digmaan? Ang mga Pilipino napakasipag. Ang Pilipinas ay napakapotensyal sa isang negosyo dahil alam mo naman na ang mga Pilipino sadyang matalino at madiskarte. Ngunit kung nakikita natin ngayon, mayroong pang xenophobia, mayroong pang discrimination sa issue po sa mga Chinese dahil ilan din sa ating mga mambabatas ay inakusahan ang ilang Chinese na pagiging spiya, sleeping seal daw ng China at hinigpitan pa ang mga requirements which is ang China ay isa rin po sa pinaka maraming tourism o tourist na pupunta sa ating bansa. So hinigpitan sila, mayroon pang xenophobia na kumakalat ngayon dahil sa issue ng Pogo, isa rin po ang posibleng dahilan po yan kung bakit bumagal ang pag-recover ng Pilipinas sa usaping tourism mga kababayan po natin. Ngunit iba naman ang sinasabi po nitong DOT Secretary or Department of Tourism Secretary, itong si Secretary Prasco. At sinasabing ginagawa nila daw ang lahat na paraan para makarecover po tayo sa usaping tourism. Alam niyo mga kababayan po natin, kahit gaano pa kadalas mag-travel po ang ating presidente sa iba't ibang bansa sa mundo, kung ang nangyayari po ay ganito, ah, bagsak po yung ating ekonomiya dahil sa nangyayaring issue ngayon sa West Philippine Sea, talagang may takot at nahihirapan po sila na makaengganyo ng bibisita sa ating bansa. Lalo na itong nangyayari ngayon sa issue ng Pugo. So sana po ako mga kababayan po natin, hindi po tayo kontra sa pag-aasenso. Ha? At kahit kinikriticize po natin ang administrasyon ng BBM, pabor po tayo na gumanda po ang ekonomiya ng ating bansa. Dahil tayo po yung nakikinabang sa totoo lang mga kababayan po natin. Sa ASEAN, nagkaroon na po tayo ng liberalization of visa policies sa ating mga neighboring countries. And therefore, the imposition of more requirements for visas coming into the Philippines will certainly pose challenges in terms of ushering in more Chinese tourists to the country. However, we understand the policy direction as well as the decision of the Department of Foreign Affairs, especially that it is based on certain security components. And so sa part naman ng Department of Tourism, patuloy lang din yung ating efforts in terms of further attracting our well-performing traditional source markets. Kasali na po
ang, problema po ano, yung mga nakaupo sa ating gobyerno mga kababayan po natin. Ang kanilang audience, ang kanilang kausap ay mga Pilipino, panay nag-i-English pa, mga kababayan po natin. Bakit hindi na lang talaga Tagalogin para maintindihan ng lahat? Kasi hindi naman foreigner po ang makikinig sa'yo, hindi naman po, foreigner, ang, manonood ng balita, mga Pilipino din po 'yan. At para mai-deliver mo yung talagang gusto mong iparating sa mga ordinaryong Pilipino, gamitin mo ang salitang naiintindihan po ng lahat, 'di po ba? Okay. So ngayon ito, todo kayod sila na paangat ang, tourism sa ating bansa. 'Di ba? Todo sila invite, todo sila create ng mga programs. Pero yung, requirements naman para sa mga nagbibisita sa ating bansa, hinihigpitan. So isa po 'yan sa ayaw ng mga bumibisita o yung mga tourist sa ating bansa dahil unang-una, napakahirap ng proseso. Ngayon may nakaambang pa na pagtaas ng travel tax, o nakaambang, kung magiging aprubahan po 'yan ng, NAIA o yung pamunuan ng Department of Transportation, dagdag na naman po 'yan, pasanin ng mga tourist sa ating bansa. So, kung ang, kabilang, kapitbahay po natin, gaya ng Vietnam, Thailand, Malaysia, ang, kanilang, visa application, napakadali lang, napakakonti lang ang requirements, mas mababa po yung kanilang, travel tax, mas mababa ang, kanilang singil, doon. So, sinong mas pipiliin, tayo ba o yung karatig bansa po natin? So, obviously dun sila, 'di ba? So, kaya siguro palagay ko iyan po ang, isa sa dapat ikonsidera ng ating gobyerno, 'no? At, gaya nga ng sinasabi po natin, gusto natin na umangat po yung ating bansa, gusto po natin na mas marami yung bibisita sa ating bansa, nakaka-proud. Kaya sana bago pa lumala ang, isyung ito at lalong bumagal pa ang pag-recover ng tourism sa ating bansa, gawan agad ng solusyon lalo na po ng ating presidente, ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na po sa issue ng West Philippine Sea. Kasi para sa akin, yan ang nakikita ko na isa sa may pinakamalaking impact kung bakit apektado ngayon ang, kalakaran ng, tourism, investors na rin. Mabagal yung pagpasok ng mga investor sa ating bansa, bagsak yung ekonomiya, mababa na palitan ng piso. So, posibleng gano'n po, yung, kanyang resulta, mga kababayan. So, yan ang po yung ating update at kung kayo po ay may komento, opinion patungkol sa ating mga analysis, so huwag niyo kalimutan mag-iwan diyan sa ating comment section. Maraming salamat.